no, ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan magkakaroon sila ng graduation nga para sa kanilang College of Law. No? Pero gayunpaman ay bago magtalumpati ng alas 9, syempre marami mga pangyayari. Nandyan yung pangyayari nga na ang ating VP Sara ay tuluyan ng bumitiw bilang kalihim ng Department of Education. At ito po ay isang napakalakas na mensahe na ayaw na niya maging bahagi ng administrasyon. Dahil alam naman natin, lahat ng mga kalihim, yan po ay mga alter ego ng presidente. At ngayon, ang sinabi niyang malinaw na malinaw ay ayaw na niyang maging miyembro ng official family ng ating Marcos Jr. administration. No? So marami pong unang-una ay inaasahan na yan. Dahil alam naman natin na marami ng issue na hindi sila magkasundo ng ating Vice President, ang ating Presidente. No? Nandiyan yung issue ng usaping kapayapaan sa panig ng mga teroristang CPP-NPA na talagang bagamat siya ay nasa loob pa ng gabinete, pinanindigan ni VP Sara at sinabi na that is a pact with the devil. No? At saka nandiyan siyempre yung mga nangyayari, lalong-lalo na sa syudad ng Davao, no? Kung saan nanggaling ang ating VP Sara, nalusob, no? Linusob itong ang Kingdom of Jesus Christ na alam natin ay pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy na siyang napakatalik na kaibigan ng kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roque Duterte. No? So sa tingin ko, hindi lang yan yung mga issues na naging dahilan para tuluyan na bumitaw si VP Sara. Siyempre nandyan din yung issue ng panlabas na relasyon na ang alam ko talaga, si VP Sara ayaw niyang kaladkarin ang ating bansa sa gera na hindi naman natin mapapanalo. No? At siyempre nandyan yung katotohanan na imbis na atupagin ang mga issues na malapit sa sikmura ng ating mga kababayan, gaya po ng mataas sa presyo ng bilihin, sa yung kakulangan ng trabaho at yung mga mabababang sweldo, no? Ang inaatupag na gobyerno yung mga pa-cute na mga propaganda, no? At siyempre, pilit na kinakaladkad tayo sa isang gera dahil yan po ay tinatawag nating wag the dog tactic, no? Kapag ikaw hindi malutas sa mga problema na pang-araw-araw, humanap ka ng kaaway. Nang sa ganon, magkaisa yung taong bayan laban sa kaaway na hindi naman dapat, no? Dahil ang mga issues dapat bigyan ng solusyon, lalong-lalo na kung ito nga po ay malapit sa sikmura. Sa mga partners, kamusta na kayo? Yes, Attorney, mabuti naman po at ito nga, patuloy nating tinututukan itong naganap na paglusob ng mga otoridad dyan sa mga KOJC compound. At kanina nga, kabilang doon sa mga nilusob ng mga otoridad, itong dyan po sa Kitbog, sa Malungon, Sarangani Province. At natuklasan natin, Attorney, na pati pala yung mga pamamahay ng mga katutubo sa labas mismo ng compound ng KOJC ay nilusob at sa pilitang pinasok ng mga otoridad. Bukod doon sa mga sinabi ng KOJC Legal Counsel, ano-ano po ba yung mga violations o labag sa batas, mga mali at illegal na ginawa po nito mga armadong otoridad dyan po sa Kitbog, Sarangani Province? Nakakabahala talaga yung mga gawain ganyan kasi nakasaad sa ating Bill of Rights at ngayon nga po College of Law graduation ng aking pagtatalpitrian, no? Nakasaad po talaga that the right of the persons to be secure in their persons, places, and papers shall be inviolable except upon lawful order of a judge after examination of witnesses and after particularly describing the place to be searched and the items to be seized. No? So ito po ay napakalaking paglabag sa garantiya na nakasaad sa ating saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan na kinakailangan magkaroon ng seguridad ang ating mga kababayan sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga papeles at sa kanilang pagkatao. Ito po talaga ay labag at dahil po labag sa ating saligang batas, labag sa ating criminal law criminal procedure. At dahil yan nga po ay napakalaking paglabag, lahat po ng ebidensya na nakalap dyan ay hindi po pwedeng magamit bilang ebidensya sa kahit anong pamamaraan. No? At kaya nga po dapat na maging matatag ang KOJC at kanilang ipaglaban ang kanilang karapatan nang sa ganun po hindi na maulit ito. No? Ito po hindi na magiging laban-labang ng KOJC, ito po magiging laban na ng buong sambayan ng Pilipino dahil kapag nalabag po itong ganitong karapatan ng seguridad sa ating mga pamamahay at sa ating mga lugar, ay mauulit po muli yan.
Ito po ay isang patunay na totoo nga po yung pula ng marami na parang nagkaroon na ng martial law, bagamat hindi pa po nagkakaroon ng kahit anong deklarasyon ng martial law. Pero attorney, hindi ho ba meron tayong batas na nangangalaga sa ating mga katutubo, nagpoprotekta, nagtatanggol sa ating mga katutubo? At dito po sa Sarangani Province, yan po sa Kitbog, kung saan po may KOJC compound, ay isa po yung IP community sa paligid. Kaya po, yung karapatan ng mga katutubo, ito ba'y nalabag din ng ating mga armadong otoridad? Well, partner Jade, wala nang tataas na batas kung hindi ang ating saligang batas. Ang mga katutubo, unang-una ay mamamayan, mga Pilipino. At ang nalabag dito ay yung pinaka-importanting garantiya na magkakaroon sila ng seguridad sa kanilang mga pamamahay at sa kanilang mga lugar. Bagamat nagbibigay din ng proteksyon ang IPRA law, no? Ito po ay ordinaryong batas na naalabag din. No? Ang importante maintindihan natin dito ay bagamat mayroong mga batas, mayroong saligang batas, ang saligang batas pa rin ang pinakamataas na batas at kapag yun ay nalabag, hindi talaga katanggap-tanggap. So yan po nangyari. No? Yung IPRO naman po, yan ay nagagarantiya na meron silang karapatan sa kanilang lupang sinilangan. No? At nandyan din yung ating obligasyon na talagang arugain at itaguyod ang mga interes ng mga IPRA na kapag dinabag ang kanilang basic human rights, syempre po yan ay paglabag sa karapatan, hindi lang bilang IPs, kundi bilang mga Pilipino, bilang mamamayan sa mundong ito, hindi lang po sa Pilipinas. Pero attorney, hindi ho ba dapat yung mga otoridad natin nakipag-coordinate doon sa leader ng IP community dyan sa lugar? Lalo't itong mga dala ng mga otoridad, mga high-powered ito at sabi pa nga kanina sa mga panayam, first time nilang makakita ng mga ganitong armas. Papaano na lang kung nagkagulo, nagkaputukan doon? Papaano may inform yung mga IPs, mga katutubo natin sa paligid? Well, ang punto ko po, hindi dapat nila ipinasok yung lugar ng IPRA kasi wala silang search warrant, wala silang warrant of arrest. So wala talaga silang kahit itong karapatan na linusob yung mga IPRA, yung mga IPs na yan sa Sarangani Province. Kalimutan na natin kung ano yung mga dapat nangyari, pero as a minimum, hindi dapat sila pumasok doon nang walang kahit anong warrant. Full stop. Para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang isa po sa mga IP leader po ng Mindanao ay nagsabi si Dato Jake ay kinukundi na din itong ang pagpasok din at paglusob ng mga otoridad at sa pilitan na pagpasok dun sa mga pamamahay ng mga katutubo natin dyan sa Kitbog Mountain Province. Sabi pa nga, hindi kumatok. Attorney, talagang sa pilitan na pumasok doon at kapag hindi daw bubuksan yung pinto, yun nga, sa pilitan na bubuksan, yung pinto, tinutulak para lang makita yung nasa loob. Well, kaya nga po, talagang lahat po na nagbibigay importansya sa karapatang pantao at saka sa supremacy ng ating saligang batas, lahat po tayo dapat manggalaiti sa galit sa nangyari dito sa lugar na ito. No? Dahil binaliwala na po nila ang saligang batas, binaliwala na po nila yung karapatan hindi lang po ng mga IP, but ng ating mga mamamayan. Kung nagawa po nila yan, ngayon, paulit-ulit po nila po pwedeng gawin yan kung hindi natin sila padadalahan ng mensahe na ito'y mali at hindi dapat maulit. Sa tingin mo, attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang ating Pangulo ba ay hindi aware, baga hindi niya nakikita itong mga nangyayari, nalalaman yung mga abuses na nangyayari dyan sa Mindanao, particular nga dito sa paglusob ng mga otoridad? Well, meron po tayong prinsipyo na command responsibility. Hindi po pwede na maghugas kamay ang isang presidente kung dapat niyang nalaman na mayroong krimen na nangyari at hindi niya imbestigahan at paparusahan ang mga gumawa ng krimen na ito. So kung ayaw magkaroon ng pananagutan ng presidente bilang takapagtupad ng ating batas, kinakailangan imbestigahan niya itong mga nangyaring ito, litisin at parusahan ang mga napatunayan ng kasada. Attorney, mayong buntag, marami din kami mga impormasyon na nakalap mula dyan sa mga komunidad na yan outside ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound.
Meron pa nga raw IP. Ito yung mga information na nakalap natin. Meron daw IP na na-stroke dahil nga sa stress na dinanas matapos nga yung paglusob na yan at namatay. At yung kanyang asawa naman, asawa, ay na-stroke din at kasulukuyang nasa paggamutan dahil nga po dito sa stress. Meron ding mga sightings ng mga, siguro sundalo ang term kasi ginamit dito, either sundalo or police na nasa lugar na gumagamit din ng drone na nakakaistorbo na. Considering kung yan ay na-experience na nila, yung may paglusob dyan ng mga police, pag may mga sightings ulit ng mga police dyan, nandun na yung pagkabahala. Meron doon na nadidistorbo na raw yung mga kapatid nating mga IP. Itong mga IP na ito, lalo na yung mga nasa paligid ng compound, KOJC Religious Compound ng Kingdom of Jesus Christ Attorney. Ito yung mga sa mahabang panahon ay nagtitiis sa kahirapan at nung napadpad nga at nagbigay ng tulong ang Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Sikibuloy, binigyan sila ng oportunidad, inaruga, kinalinga, binigyan ng trabaho. Tapos ngayon, ang mismong nasa katungkulan, yun pa yung mang-aabuso at magsasagawa ng pagmamalabis sa kanila. Ano masasabi mo dito, Attorney? Well, siyempre po, no? Nung ako po'y naging mambabatas, tayo po'y nagtangka magsulong ng panukalang batas na nagbibigay ng pagkakakulong na parusa at yung obligasyon na magbayad ng danyos sa lahat ng lalabag sa karapatan ng tao. Meron po kasi tayong po pwede namang magamit, pero wala po kasing kulong outside dun sa mga felonies na nakasaad sa Revised Penal Code na napakababa po ng parusa. No? Po pwedeng trespassing, po pwedeng coercion ang ipafile dyan, pero tapik lang po sa, kumbaga, daliri ang magiging parusa dyan. Ang kinakailangan po talaga natin para maiwasan yung malagim na karanasan natin dito sa Sarangani Province at sa buong Pilipinas noong panahon ng diktadurang Marcos Sr. ay isang batas na talaga magpapataw ng matinding pagkakakulong at bibigay karapatan sa mga biktima na magdemanda laban sa mga taong gobyerno kapag linabag nila ang kanilang karapatang pagtao. So ito nangyari po sa Sarangani, isang patunay na naman na dapat talagang repasuhin natin ang ating mga batas dahil yung kumbaga light na mga parusa at saka yung walang ngipin na mga parusa pagdating sa paglabag ng karapatang pantao ay dapat talagang mabago na.